One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay ngayong araw na to. Happy weekend po sa inyong lahat. Ang bilis ng araw, no? Nasa ano na tayo ngayon? Friday. So kahapon lang ay Monday, charot. Thursday, tapos ngayon ay Friday na. So thanks God kasi nairaos natin yung buong linggo natin ng matiwasay, na walang nagkakasakit, at higit sa lahat, syempre, tayo ay strong. So, blessing yan. And then, ito na nga, syempre, maraming kaganapan ang magaganap ngayon at bukas at sa mga susunod na araw dito sa Miss Grand na talaga namang inaabangan natin ng bonggang-bongga. Gusto ko rin ichika sa inyo na kahapon ay nagpunta kami sa isa sa mga gusto kong puntahan temple dito sa Bangkok. Actually, nakikita ko lang siya dati sa mga pictures, sa Facebook, sa Google. Sabi ko, totoo kaya to? Kasi para siyang graphic. Tapos yon, kahapon kitang-kita ng dalawang mata ko na ang laki-laki ng Buddha na nasa city, na nawindang naman ako ng bonggang-bongga kasi totoo talaga siya. Ganon. Tapos yon, masaya lang kasi syempre, una, libre. Nilibre ako ni Nu ng juice, nilibre niya ako sa KFC. So, ang saya lang, di ba? And then, ayun, na-achieve ko na puntahan nga yung temple na yon. Tapos, eto nga, si Mr. Toyota, kausap ko rin yesterday na may pagkamanya konti. Tapos, sabi niya sa akin kung pwede daw kami mag-inuman this coming Saturday. Bukas, sabi ko sa kanya, sige, titignan ko. Sabi niya, lagi ka naman titignan eh. Pag hindi umulan talaga, sasama ako sa kanya. Ayoko kasi lumabas na umuulan, tapos hassle. Eh, alam ko kung saan niya akong gusto dalhin. O, di ba? So, gusto ko, pag dinala niya ako doon, yung alam mo yun, yung maganda ang gabi. Charot! So, yan. Ano kaya yon? So, shout out sa lahat ng mga nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa pagmamahal at support ang binibigay ninyo sa Mama Sam Vlog. And then, ayun nga. So, shout out sa inyong lahat kasi talagang na-appreciate ko yung mga taong nakatutok dito lagi-lagi. And then, kung hindi ko man nababanggit ang pangalan ninyo, pasensya na kayo. Pero guys, mula sa akin puso, shout out sa inyong lahat. O, di ba? So, marami tayong chika ngayon na talaga naman, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga na talaga namang sasabihin ninyo, ay, nako, mag-iinit ang ulo ninyo. Pero eto na guys, hindi ko na patatagalin para sa una natin chika. So eto nga, sabing ganun, Mama Sam position change in Miss Universe Thailand 2023. So eto kasing si Jassy at saka si Vina ay nag-resign na bilang runners-up ng Miss Universe Thailand. So dahil daw sa mga kontrata nila, si Vina may kontrata na against dito sa Miss Universe Thailand, and then ito naman si Jassy dahil nag-aaral siya. So, hindi rin siya pwede pumirma ng kontrata dito sa Miss Universe Thailand. So, sa madaling salita, yung third runner-up at saka yung fourth runner-up, sila na ang magiging first and second runner-up. So, anong chika ko dyan? Taon-taon naman ganyan eh, di ba? So, kapag hindi nanalo si girl, magre-resign bilang runners-up. Ayaw nila. So, nung isang taon, si Nicolene, di ba, nag-resign din. Dahil hindi naman siya nag-title, ayaw niya ng first runner-up. So, nag-resign siya. So, eto naman si Jassy at saka si Vina, ganun din ang eksena. Kunwari may ganito. Imaginein mo na lang, paano kung sila ang nag-title? Halimbawa, si Vina ang nag-title. So, okay lang, natapusin niya yung reigning queen niya as a Miss Universe Thailand, kahit na may kontrata siya sa iba. Di ba? Pero kung iisipin mo, makakalusot. But ngayon, hindi pwede lumusot kasi runners-up lang siya. So, medyo hassle. Kaya siguro hindi siya pinanalo dahil
sa mga ganitong attitude. Yung gusto ko lang gawin yung obligasyon ko kapag ako ang title holder. Kapag hindi na, bye-bye. O, di ba? Ganun din si Jassy. Si Jassy din ganun din. May kontrata. Paano ko siya ang lalaban sa El Salvador? Walang kontrata. Charot. So, yun. So, hindi ko alam kasi, para sa akin, nasasabi ko to dahil sa bakit ganon? Kapag runners-up sila, nagre-resign sila. Pero kapag title holder sila, syempre hindi sila magre-resign. So, dito mo nakikita talaga yung beauty queen kung ito ba ay talagang sincere sa mga ginagawa niya or sincere siya sa pagpasok sa organization. Pero kasi sana sa akin, tapusin na lang nila yung reigning nila para walang nasasabi sa kanila yung tao. Di ba? Disclaimer lang yan. So, yon. Pero syempre, kung ano man yung naging desisyon nila, kung bakit man sila nag-resign, kung ano man yung mga dahilan nila, kailangan na lang natin i-accept. Total, meron naman third runner-up na pwedeng maging first runner-up at yung fourth runner-up na pwedeng maging second runner-up. So, congratulations sa mga nagra-runners-up. Charot! So, yan. Nakakaloka kasi, di ba? Nung isang taon, ganyan din sila. And then, eto naman ang sumunod na chika. Dalawang binibining Pilipinas queen natin ang lalaban ngayon at lumalaban ngayon sa international pageant. Ito nga si Nicole Borromeo para sa Miss International at si Ana Valencia naman para sa Miss Globe. Mama Sam, tingin mo, mag-title kaya sila ngayong taon na to? Gusto ko yan. Actually, kung iisipin mo, nakakatuwa, no? Kasi etong si Ana Valencia at saka etong si Nicole Borromeo, ano sila parang dati silang batchmate. Tapos naabutan pa ni Ana Valencia ito si Nicole. Kumbaga parang batchmate talaga sila. Charot. So yun. So nakakatuwa lang. I hope and I wish na sana mag-title si Nicole Borromeo sa Miss International at ganun din si Ana Valencia. Nangyari na to sa Binibining Pilipinas, dalawang queen na nag-title sa international pageant. Ito nga si di ba? Maureen Montaigne at saka si Cindy Obinita. So hindi imposible na magawa ito ni Hannah Valencia at saka ni Nicole Borromeo. So I wish all the best kasi parehas naman silang maganda, parehas naman silang magaling at parehas silang gandang binibini at gusto yan ni Christine Ann Perez. So yan, so wish all the best sa mga binibini natin. Laban lang. Ako, naniniwala naman ako na possible at kaya naman nila. So, basta gawin lang nila yung makakaya talaga nilang masungkit yung corona. Kasi kaya lang, syempre, nasa luck pa rin talaga ng girls. Di ba? Mali mo, good luck sila. So, yun. So, exciting, di ba? And then, eto nga, mas nakakalokan, chika. Mama Sam, anong masasabi mo? Breaking news, Miss World postpone na naman. Sa March 4 na lang daw ang kanilang coronation night instead na December. Nako, to be honest, naluloka talaga ako dito sa Miss World na to. Ano ba naman, Miss World? 3 beses na kayo nag-postpone. Yung una, no nakaraang taon, ang sabi niyo March. Tapos, ginawa niyo May. Tapos, yung May, ginawa niyo December. So, hindi na bago sa amin yan. Kung ako sa inyo, wag na lang kayo magpa-pageant. Charot. So, kasi nakakaawa yung mga girls. Isipin mo, naka-mindset na sila na December. Tapos, biglang uurong. O, diba? Parang kung ikaw yung candidates, nakakatamad. Pero, sige, tingnan natin kung anong magagawa nila sa March. Di ba? So, yun. So, kasi parang uurong ng December na gagawing March. O, di ba? Parang yung mga girls kasi kawawa. So, ako para sa akin, sana Miss World, medyo ano-ano naman kayo. Yung tawag dito, check naman ninyo. Kasi parang, imagine niyo 2 years kayong walang coronation night. So naurong na kayo na naurong. So parang ang pangit ng tignan. Parang kayo na rin ang nagpapabaksak doon sa pageant ninyo. And then ang dahilan kasi nila kaya daw iuurong kasi daw election daw sa India. Hindi nyo alam na election sa India. Pumirma kayo ng kontrata tapos bigla ngayon sasabihin ninyo election. So yon, announce kayo ng maaga tapos ngayon bigla sasabihin nyo election kasi sa India. So di ba nakakaloka lang. Sana medyo makita nila kung ano yung mga ginagawa nilang action para
syempre yung mga tagahanga kasi ng Miss World, nag-aabang ng bonggang-bongga. So yun, tapos biglang uurong. So kawawa naman kasi yung katulad na lang syempre si Miss World Philippines na parang handang-handa na siyang lumaban. Tapos biglang, ay, dismayado, urong na naman. May petsa na kayo, pa-announce na kayo. So nakaset na yun lahat, tapos biglang urong. So yun, so nakakaloka lang. So sana nilaban na lang nila yan. Kahit hindi sa India gawin, humanap sila ng ibang place na pwede nilang paggawan. Kasi kung alam naman pala nilang election sa India at hindi naman pala kayang i-push to, eh di sana hindi na lang dyan sila nagpa-announce. So, sana kumuha na lang sila ng tamang lugar kung saan nila gagawin ang Miss World. Kasi sobrang delay na talaga nila. As in, imagine mo. Tapos sa next year, sa susunod na taon na naman yan. So, parang ang pangit na ng Miss World. Miss World, wala na ang Miss World. Talagang laos na. Charot! So, nakakaloka. Nalungkot lang ako sa part na yan. Sa totoo lang, nalungkot lang ako sa part na yan. Kasi hindi lang naman sila once na nag-postpone. 3 times na. And then, kawawa yung mga girls na naghihintay. They are ready na, naka-mindset na sila na sa December na yung laban nila, konting panahon na lang, aalis na, tapos biglang sasabihin nyo, postpone, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Naloka naman ako ng bonggang-bongga doon. Ano ba, Miss World? Diyos ko, kung Miss World ako, hindi na ako lalaban. Charot! At ito ang sumunod na chika. So, Mama Sam, national costume ng competition ng Miss Grand International magaganap na mamaya. Anong tingin mo ang ilalaban ng ating pambatong national costume? To be honest, wala akong idea. Wala akong idea sa kanyang natkos, ano ba ang susuotin niya, ano ba yung ipapakita niya. Last year, syempre, natuwa ako kasi ang unang reyna. So, yon. So, talagang doon talaga nag-hold tayo na, nako, si Roberta Tamundong na ang unang reyna, di ba? Ng Miss Grand International mula sa ating bansa. Pero ngayon, mukhang si Nikki na ang unang reyna. Charot! So, yun. So, hindi ko alam kung ano ang kanyang natkos. And then, I'm so excited kasi parang, tawag dito, hindi ko alam kasi makulay daw. Tapos, may something na feathers. Di ba? Ayun yung pinapakita nila sa kanilang natkos. Tapos, color gold. Di ba? So, yon. So, I'm so excited na makita mamaya ang natkos ni Nikki Demora dito sa Miss Grand International. Talaga naman ako masasabi ko na, ay nako, mukhang palaban talaga ang ating pambato at hindi na talaga siya maawat dahil magpapasabog daw to mamaya ng bonggang-bongga sa kanyang natkos. So, tignan natin. So, ako para sa akin, hindi ako nag-e-expect masyado at hindi din ako nag-iisip na ano ba yung natkos na susuotin niya. Kumbaga, go to the flow lang ako. Ando doon ako sa, gusto ko ma-excite ako more than doon sa nag-e-expect ako. Kasi noong nakaraan taon, sobrang nag-expect ako doon sa unang reyna na ang bongga-bongga kasi ng teaser nila. Tapos yung nag-present na siya, medyo parang nabitin ako kasi parang nahirapan siya maglakad doon sa sa sapatos niya, di ba, si Roberta Tamundong. So this time, wala akong ina-expect. Just thinking lang na, sige lang, laban lang, kaya mo yan. O, di ba? So, yon. So, kung ano man yung ipapakita niya mamaya, ayun na yon. And then I'm so happy kasi syempre alam ko na magpe-perform siya mamaya ng bonggang-bongga. And then kung pasabog man to, syempre lahat tayo matutuwa. Pero mas maganda na wala tayong iniisip, wala tayong ine-expect, at wala tayong, alam mo yon, yung kahit mas maganda na yung masopresa tayo. More than doon sa isip tayo ng isip, tapos isang banda, ayun lang, di ba? So mas maganda na yung siya na ang bahalang magpasopresa sa atin. Kesa naman yung nag-e-expect ka kasi tapos madidismaya ka. So katulad nung nakaraang taon, yung mga pa-teaser nila nakakaloka. Tapos yung nag-present na medyo parang sabi ko, bitin. Di ba? So this time, ayoko na ng ganon. Mas gusto ko na lang yung go! Laban. So pero may mga nakikita ako na natkos katulad ng kay Thailand. Maganda yung natkos ni Thailand na parang ibon-ibon din. And then talagang pinagandaan din nila. So gusto ko yun. Tapos,
may nakikita din ako kay Netherland, o di ba? Parang ang saya lang mamaya ng Natcos ng Miss Grand International. Pero syempre isa to sa mga pasabog talaga na aabangan mo. At mamaya to magaganap 7 p.m. or 8 p.m. Philippine time. So yon, ang tabayanan natin siya, ang the national costume of Miss Grand International 2023. Are you ready, Philippines? Ayan. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So tingin ba ninyo bakit nga ba talaga hindi pinufulfilled yung reigning ng pagiging runners up dito sa Miss Universe Thailand ng mga kandidata dito? So 2 taon na ganyan yung nangyari na parang nagre-resign yung runners up. And then ano naman masasabi mo kay Nicole Bormeo at saka kay Ana Valencia? Tingin nyo magta-title kaya sila sa international pageant? And then, ano naman masasabi mo dito sa Miss World na urong sulong na sobrang tagal na, di ba? So, yun, sana ma-push na nila to at sana mas sigurado na talaga sa March 4. And then, ato pa, ano naman masasabi mo at ine-expect mo mamaya kay Nikki Dimora sa kanyang national costume? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling para lagi kang maganda. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you later. Thank you guys.